Ladies and gentlemen, good evening. We are nearing midnight. Madali rin, magmamahating gabi naman. So ito, tatawagin natin ang vlog sa hating gabi. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay itong tayo kami naman na petisyon na inihain ng grupo ni Duterte na pinangungunahan ata na ito ni Elena Robin Padilla at mga siyempre ang alam ko doon marami sila no nagkaraban pa sila nagpapapirma. Ang layunin lang naman ang nakalagay sa sulat na tuloy ito'y petisyon. Ang petisyon na ito ay ginather worldwide sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. Ang main slogan nila ay magpapakita ng kanilang mithiin. Ang mithiin ay tayo kami naman po, Rodrigo Duterte, kami naman, Tatay Digong, bring PRRD home alive, extended emotional appeal. So yan po nakasulat. Mapayapa po ito, hindi politika, bagkus ay personal na pagpapakita ng suporta at hindi pag nagmamaliw na magpapasalamat sa mga nagawa sa inang bayan ng ating 80 taong gulang na dating Pangulo Rodrigo Duterte. Signatories often write their name, province, city, OFW location. Tayo kami naman Hong Kong, tayo kami naman Surigao, and sometimes had messages like para kay Tatang Digong to justice for PRD. VP Sara Duterte herself signed and supported it publicly, even at the Hague events, and figures like Senator Robin Padilla spearheaded it. This is a people-powered movement using the emotional "Tay kami naman" chant to amplify calls for the Supreme Court to rule favorably on the real legal petitions. No full formal petition copy under the text name has surfaced publicly as its campaign itself driving pressure on the existing court cases. If you're looking for updates on the easy case, okay? So, sabi nila daw, walang complete copy. Single official, tayo kami naman, petition document exists as a stand-alone Supreme Court filing. The phrase slogan is the title. So the actual legal petitions for Supreme Court are consolidated. Anyway, may mga consolidated habeas corpus petitions kasi ngayon sa na sinampa ng mga anak ni Duterte. At ito po ay sinampa sa Supreme Court at ang pinakahuling aksyon dito ay inutusan ng Supreme Court ang lahat na nagpetition pati yung Philippine government na pinangunguna sa pangunguna ng Office of Solicitor General. So anyway, ang nakalagay dito ay ganito po. Letter to the Supreme Court. Letter ito, pinirmahan ito ng mga napakaraming milyones na ng mga DDS ang pumirma nito. Karamihan DDS, I don't think na may pipirma dito na anti-Duterte. So, subject, urgent petition, request for resolution on petitions concerning the arrest of former President Rodrigo Duterte. Sabi nila, kami naman, dear Honorable Justices of the Supreme Court, we, the undersigned Filipino citizens and supporters, respectfully petition the Supreme Court to expedite the resolution of the pending cases regarding the arrest and possible surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to a foreign tribunal, namely the International Criminal Court. Despite serious allegations, the actions of this foreign tribunal disregard the sovereignty of the Philippines and the effectiveness of our judicial system. As per the Rome Statute, before any transfer to the ICC, it must be determined that the country's own courts are unable or unwilling to prosecute. We believe the Philippine judicial system is fully functional and capable of handling such matters domestically, making any extradition constitutional and a violation of due process. We call for justice, compassion, and timely action to protect our Constitution and bring former President Duterte back home.
This is a collective call to uphold humanity and the rule of law. The campaign kit includes the letter, a signature sheet, a collecting names with ID proof for the authenticity and stickers. To obtain the official downloaded version signature sheet, letter to the Supreme Court and campaign sticker, visit the website. Ang website nila ay thaicaminaman.org. As of the latest data, the campaign has collected 14,000 signatures toward a goal of 500,000 with events held nationwide and internationally. If you need assistance signing or submitting the headquarters address is Unit 224 Palmetto Place, Condominium, Maa, Davao City, 8,000 Philippines. Contact 917-0917-112-9918. So yan po ang kanilang action. So ano ba ito? May katuturan ba ito? Yan ang tanong. Ang sagot yan, may katuturan po sapagkat ang hinihingi lang naman ay hinihikayat ang Supreme Court justices na magdesisyon na kayo. Magdesisyon na. Ang petition ay hindi nagsasabi ng merito kung dapat may merito o dapat manalo si Duterte. Nagsasabi na sila desisyon na. Kasi napakahalaga ng isyung ito. Unang argumento dyan na totoo naman na hindi kayang baliktarin ng kahit anong counter-argument ng Office of the Solicitor General is the fact na kauna-unahang insidente na nangyari na ganito kaklase. Pangalawa, dapat magsalita kagad ng mabilis ang Supreme Court sapagkat mauulit na naman ito. Although hindi pa official, parang pakiwari ko nagbibiro lang ito o naglalaro, mas magandang term naglalaro, si Boying Rimulya at saka si Richard Hidarian ngayon na meron na daw kopya ng warrant of arrest kay Bato. So kung meron man, with more reason na dapat pabilisan na ng Supreme Court ang decision nito. Kailangan magpabilis para malaman na natin kung ano ba talaga sa sunod at para may bigyan na ng gabay ang ating mga korte, ang ating mga piskal, ang ating mga abogado at higit sa lahat ang mga mamamayan sa buong bansa. Ang pinakatanong dyan, pwede ba? Pwede ba mag-aresto? Na arestuhin ang tao kagaya na kay Digong dati at saka kay Bato sa ngayon? O kung sino pa idadagdag nila, sabi ni Trillanes, kasama na daw si Bungo, kasama si Sara Duterte. So yan, ang tanong dyan, pwede bang arestuhin kahit walang warrant of arrest galing sa sariling korte natin? Nagamit lamang yung warrant of arrest na pinalabas ng ICC at idadaan mo sa Interpol, pwede ba yan? Yan ang tanong dyan. So, kumbaga, although emotional itong mga DDS, hindi rin sila, napakaingat din nila, napaka-decente rin nila para magsasabi na ang hinihiling namin ay hindi po ito politika, kundi papabilisan lamang ng Supreme Court ang kanilang aksyon. Para naman, merong kaayusan. Hindi kagaya nito. Kung ako naman tanungin ninyo, without meaning, without influencing the Supreme Court. Alam ko naman Supreme Court, hindi mo ma-influensyan yan. Mga matatalino yan. Mas matatalino pa sa akin ang mga nakaupo dyan. Nang di hamak. Kasi justice na sila eh. So, kung ako tanungin ninyo, nais ko maideklara ng Supreme Court na illegal yung pag-aresto kay Tatay Digong o kay Digong Duterte. Kasi tawag na Tatay Digong. So makitatay na rin ako. So parang it is a fun way of calling Digong Duterte. Sinasabi ko dito na bawal ulit-ulitin na mag-aresto sa kahit kanino sa Pilipinas. Naggamit mo lamang ang utos ng warrant of arrest galing sa labas ng bansa.
Ladies and gentlemen, kahit idaan mo pa sa Interpol yan, opinion ko to wag yung mamukhan. Pero mas matalino ka lang ang opinion ko kaysa opinion ng mga walang kwenta. So, ang opinion ko lang po ay ganito. Hindi ka pwede mag-aresto na gamit mo lamang ang ICC na warrant of arrest. Ganito po, sinabi ko na ito at sa tingin ko, ako ay papaboran ng Supreme Court. Ang mga rason ko ay ganito. Number one, ang warrant of arrest ng ICC ay hindi po siya warrant of arrest sa Pilipinas na igagalang. Magtatanong ka, ano ba ang igagalang ng ating bansa pagdating sa warrant of arrest? Ang tanging igagalang lamang po ay argument number 1. Section 1, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Sa Tagalog pa, ang tao, kahit sino, Pilipino man siya o hindi, basta nasa loob siya ng Pilipinas, ay hindi mo maaring tanggalan ng kalayaan. So, kalayaan. Pag inaristo mo, tinanggalan mo ng kalayaan. Hindi pwedeng tanggalan ng kalayaan. Hindi pwedeng tanggalan ng kikitilan ng buhay. Hindi pwede na kuhanan, kumpiskahin ang kanyang kayamanan. Kung walang batas. Yan ang eksakto sa Tagalog na translation ng English written Section 1, Article 3. So, ibig sabihin, ito ang ICC warrant of arrest. Inaristo. Ang tanong, ano ba ang batas na ginamit sa Pilipinas? Anong batas sa Pilipinas ang ginamit sa pagpalabas ng warrant of arrest? Na-arestuhin mo si Digong, si Bato, si Sara, si Bungo, sino pa iba? Si Rob Karamat, si Albayalde, sino pa iba pwede? Si Vitaliano Aguirre, si Alberto Leonardo, at saka si Roina Garma. Siyam. Baka may pang 10 pa dyan. Ano ba ang tanong? Ano ba ang batas na ginamit? O sino ba nagpalabas ng warrant of arrest? Di ba ICC? Ang tanong, kasi inuutos sa ating batas, walang sinuman ang tanggalan ng kalayaan kung walang proseso ng batas. Yan setting sa buong bansa, ating loob ng bansa. So kung tinanggap mo yung warrant of arrest ng ICC, ang ibig sabihin po, ang tanong ay, pwede kong ipatupad ba ito? Aristuhin ko na lahat ng tao rito na nakapangalan dito. Ang sagot po, sa aking sagot lang yan pero makinig kayo kasi mas matalinong analysis po yan. Hindi pwedeng gamitin ang warrant of arrest ng ICC. Bakit po? Kasi nga, wala namang batas ng Pilipinas na ginamit. Batas ng ICC, yun ang ginamit sa pagpalabas ng warrant of arrest. So, klaro na ako? Siguro naintindihan na ninyo. Intindihan ka ni kaibigan ko na si Malo, si Herminia. Naintindihan kaya niya? Yan pong ibig sabihin, ulitin ko lang Section 1 of Article 3 of the Constitution speaks so loud and clear and with sacredness. It says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Ganun lamang po. So, ibig sabihin, pag ginuha mong warrant of arrest ng ICC at kung ipapatupad mo, tinatanggalan mo ng kalayaan ang taong inaaresto mo. At kung tinatanggalan mo ng kalayaan, ang kasunod na tanong, hep. Tatanggalan mo sa kalayaan. May batas ka bang ginamit? May proseso ka ng batas na ginamit
batas ng Pilipinas. Oh, yan, kasimple lang yan. Ito si Bram to. Marvin siguro pangalan mo. Marvin Tanga. Hindi mo ba naintindihan yon? Batas natin mismo nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ibig sabihin, law natin. Hindi mo pwede tatanggapin na law natin ang batas ng ICC. Hindi na tayo member ng ICC. Oh, ano? Ungas ka ba? Huwag ka magkwento-kwento dyan kung hindi mo alam sinasabi mo kasi mapapahiya ka lang. Pagtatawanan ka ng iba rito, nakatingin. O, naintindihan nyo na? O, sige. Jurem, naimbagarabi, kada kayo amin. Baya pabingi, mga kabalin. Si Amparo Castro. Wala tayong magagawa. Marcos and his cohorts are very powerful. Nagsasayang ka lang ng iyong laway. Ay, bahala na kung magsayang ako ng laway. I will never stop shouting so that justice will come to us. Amparo Castro, again. Ibig sabihin po, mga mahina kayong loob. Suko na kagad kayo. Kenny B, tama po ang opinion nyo. Naayon sa saligang batas, dapat call. Holian's World. Tama, dapat malaman na natin ang desisyon nila para alam natin kung failed state ba tayo o hindi. Si Mike sa Pampanga po, kailan po kaya? Alamin ko, hindi ko po alam kasi hindi naman ako kasapi dyan. Pero I strongly support kasi ang panawagan naman po, hindi lang panawagan na para pabor kay Duterte ang desisyon. Nananawagan lamang na desisyonan nyo na. Sa ngayon, nagsasalita lang ako, kung sakasakali ako yun, anong desisyon ko? Yan ang una kong rason. Section 1, Article 3 of the Constitution. Tapos si Ramon Cabero, ay hatawa siya. Tapos XBY, simulan na ang paglilitis kay Digong. Si Millins SJ, Engineer Tirador, na-explain niya ni Attorney Nick Nangit, walang epekto yung ginagawa na pirma-pirma na yan. Pwede ba yan? Pati pinapirma nila. Walang problema po. Pirma po. Request lang yan. Pag pumirma ka dyan, mababasa na ngayon ng mga justices. Siyempre, tao rin lang sila. Ang sinasabi mo si Nick, sino ba? Neil? Baka Neil Abayon sinasabi mo. Walang epekto in the sense sa legality. Pero may epekto siya kasi tao lamang yan. Sasabihin ng justice, ay, nakakahiya naman. Ganon po yung epekto. Hindi po yung mag-epekto kung anong legality. Mag-epekto lang yan sa makukol mong attention, nire-remind mo yung mga justices. Okay? So, Julian's World, 3 days kung nang dapat desisyonan na nila kay Bes Corpus, 10 months na eh. O kaya nga, mapipilitan sila ngayon kasi pumipirma na pag milyong-milyong Pilipino ang nagpe-petition sa kanila, desisyonan nyo na, magdidesisyon na yan. So, Rafael Arsiaga, nakokontrol kasi ng administration ang Korte Suprema as per case-to-case basis. Naniniwala naman ako na hindi po kasi naniniwala ako doon sapagkat mas mabigat po ang kaso ni Sara Duterte sa impeachment. Pero bakit pumabor ang Supreme Court kay Sara Duterte? Diyan na kayo makakakuha ng ideya. Nang ibig sabihin, ayaw ko sabihin, pero feel ko lang na ang desisyon ng Supreme Court sa habeas corpus petition ay pabor kay Duterte. Ang una ko nakita dito na pabor ay mag-uutos ng Supreme Court sa Pilipinas to free Duterte. Wala nang magagawa ang Pilipinas kung kaya lang gawin. Problema na ng Pilipinas, ng Philippine government yun. Pero ang trabaho ng Supreme Court ay mag-utos na palayain ang tao na hawak ng kahit sino man basta na nabibilanggo na walang kaso. Kung Pilipinas sa pag-usapan, wala siyang kaso sa Pilipinas. At dahil ang ICC ay hindi Pilipinas at hindi na tayo kasapi ng ICC, walang kaso si Duterte sa loob ng Pilipinas.
Okay? Babalik na naman ako doon. Sa Section 1, Article 3 that says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law ng Pilipinas. So, hindi mo pwede gamitin yung warrant of arrest sa ICC. Yan kung ako tanungin mo. Ako lang yan, ha? Pero, naniniwala ako na yan lang naman kasi ang tanging argumento makikita mo. Yan lang ang tanging batas. Yan ang tanging prinsipyo. And then, you cannot say the other way around. Well, subukan natin. Subukan natin na mag-isip. Ano kaya ang magiging gabiting dahilan ng Supreme Court para sabihin nila na hindi illegal ang pagka-aresto? Anong gagamitin? Wala namang warrant of arrest sa atin ang galing. At ano na yan, hindi mo na mababago yan. Kahit sino Supreme Court yan. Kapag walang warrant of arrest na nilagay galing sa atin, eh hindi mo pwede ipatupad ang aresto. Okay? So, ngayon, magandang tingnan. Babalikan natin yan. Ang pangalawa kong iniisip na dahilan para sabihin ng Supreme Court mali ang pag-aresto ay ganito. Sa Section 2, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things to be seized or the persons to be seized. Yan po. Utos yan sa Section 2. At sinasabi, persons to be seized, arrest yun. In other words, sinasabi personal determination by the judge natin. So kung RTC yun, kung ICC yun, hindi personal yun natin. Dapat personal judge natin. Personal niya na determinan na may warrant of arrest. At dahil hindi walang personal na judge, walang judge na personal na nag-usisa para arestuin si Duterte, hindi pwedeng arestuin si Duterte. Ganun po yung simple. Ibig sabihin, ang aking opinion ko lang to ay mapipilitan ang Supreme Court na magdidesisyon na illegal ang pag-aresto kay Duterte. At kasunod na tanong, dahil habeas corpus, ang utos po ng habeas corpus ay palayain ang tao dahil walang kaso. Walang kaso, hindi palayain. So, iba naman yung utos, which is obligado ang Supreme Court magpalabas. Iba naman yon ang sitwasyon kung matutupad ba yung utos ng Supreme Court o hindi. For the Supreme Court to issue an order of habeas corpus to release Duterte, that is one thing. And it is not the same thing as when the Philippine government cannot now comply with the order. Just because of the impossibility of the situation. Because Duterte is now in the hands of another court, the International Criminal Court. So dalawa ng rason natin. Section 1, tsaka Section 2. Next reason. Section 14 of the Constitution that states, no person shall be held to answer without due process of law. Yan ang isa. Then there is the fourth reason. Nagsabi sa Article 8, Section 1 ng Constitution natin, pinakamataas na batas ang Constitution, mas mataas pa sa international law natin yan. Halimbawa, may international law na dito sa ipapatupad sa Pilipinas. Ang international law na ipapatupad sa Pilipinas ay kasing
kasing bigat lang yan ng ordinaryong batas na ginagawa natin. At mas mataas ang ating konstitusyon. Kahit na sabi mo, incorporation clause. Well, it is incorporated. But when an international treaty or law or whatever agreement is incorporated, it does not go beyond or higher than the ordinary law. And the law of the Constitution stays the highest law of the land. So sinabi ng Article 8, Section 1, judicial power is vested in the Supreme Court and in all other courts that may be created by law. Anong ibig sabihin yan? Ngayon, kung ang tanong, ang ibig sabihin yan, lahat po ng klaseng tanong na malalim, kailangan ng malalim na pagsusuri ay nasa kapangyarihan lamang na Supreme Court at sa mga korte na bubuuin ng batas natin. At ang batas, ibig sabihin, nabuuin ng pagpapasa ng panukala na gagawing batas mula sa Senado at saka sa House of Representatives. So ngayon, paano na ngayon? Ang tanong, kung malabo ba? Ang tanong, kung malabo ba na dapat bang aristuhin si Digong na kahit walang batas, walang warrant of arrest sa korte natin sa Pilipinas o hindi, ay tanong, pwede mo sabihin, ay malalim na issue yan. Kailangan malalim ang masusi ang pagtingin dyan. So kung malalim at masusi ang pagtingin, ibig sabihin, judicial ang nature. Pag judicial ang nature, tanging judicial lang ang function. At kung judicial ang function na kailanganin na gagawin, walang iba, kundi tanging sa kamay lamang ng Supreme Court at mga korte na binuo ng batas ang makapagdesisyon dyan. So, ibig sabihin, kailangan ng mga korte natin na lokal na sumangguni sila ni Nick Torre, sila ni Romer Marbel, sila ni Dalawang Rimulya, sila ni Gibot Teodoro, si Eduardo Año, si Marcos Lacanilao at saka si Bibem, kailangan nila pumunta sa local court natin. Nang ibig sabihin, illegal ngayon ang pag-aristo kay Digong. Yan lamang ang masasabi ko dyan. Prediction ko lang yan, ha? Pero malamang po, ang prediction ko ay susundin ng Supreme Court. At least, nagandahan naman ako sa petition na ginawa ng Tay Kami naman. Nagandahan ako sapagkat hindi naman sila nag-i-insist na inosente si Digong Duterte. Sinasabi lang nila na desisyonan na ang habeas corpus na kaso na sinampa ng mga anak ni Duterte at desisyonan na rin yung sinampa na kaso ng petition for review and certiorari nila ni Attorney Torion at Attorney Delgra para kay Digong at para kay Bato. So, kailangan kasi lumalabas na may warrant of arrest laban kay Bato, kailangan para malaman natin at hindi na rin magtatago-tago si Bato. Yan lamang po ang aking masasabi. Alright, tomorrow, abangan nyo, maaga pa, mag-vlog ako. Ang iba-vlog ko po ay, akalain mo ba, ang Solicitor General na dapat kakampi sa mga anti-Duterte, although kumampi, pero nag-argumento pabor kay Duterte. Bukas ko na iba-vlog, ha? Okay. Magandang gabi po. Magandang hating gabi sa inyong lahat. Adrian Pasaklo, sir, hindi nyo pa ba alam kagagawa ng administrasyon ang pagpares ng Digong? Kagagawan po nila. So, Amador Medina Jr., nako, nasa kulungan pa siya, wag nga ngawa-ngawa dyan.
Ito yung tao na walang kwenta, Amador Medina Jr. Lumalabas po Amador ay bubo ka. Hindi anyway, salamat naman nakikinig ka. Ay paki-like pala para mataas ang algorithm natin. Binabanatan kasi ako ng mga binayaran ni Claire Castro ng Malacanang ng mga troll at mas reporting ako kaya nagkaroon ng shadow ban ang aking YouTube at hindi nyo ako nakikita na dapat nakikita nyo ako. Marami nagreklamo sa akin hindi na ako nagtatanong, nagbablog ka pa ba? Oo naman. 3 beses nga minimum sa isang araw. Kaya lang hindi nila nakikita. Bakit kaya? Kasi na shadow ban ako. So, Liga Ziblag, Galvez, buti na lang na-disqualify ka bilang senador. Wala ka talaga. Malayo sa kwan. Malayo sa topic yung ginagawa mo, Liga Ziblag o Galvez. Pinapakita mo pagkabubuhan mo. Mag-discuss ka naman kung anong topic, doon ka dumikit. Ang layo naman. So, sabi daw ni Duterte, sa Hague lang siya hanggang dyan si BBM para saan nga pa naman ang pirma. Elvina Burgos, bravo. Lana, Dina, Lalaya, digong tanga hanggang yabang lang. Ay, di matitingnan natin. Okay, Julian's World. Kung susundin ni Marcos ang utos ni Isi, that's another thing. Yes, tama. That's another thing. Robin Francisco, pautang inang mga taong walang nagawa kundi guluhin ang Pinas, mga taong salot at ginugulo ang Pinas. Julian's World, ICC mismo ang lumabag sa rules nila na dapat dalhin muna sa competent judicial authority. Yun ka, dapat igalang nila yung Article 59 nila. Ben Marwerte, hindi mag-decision dyan ang isi kasi wala na silang bubo mo talaga, Ben Marwerte. Napakabubo mo talaga. Decision na nila yan kasi meron sa Pilipinas naman yun na issue. Okay? Mordred, pumabor Supreme Court dahil sa technicalities, hindi sa kaso mismo. Tingnan natin sa Johnny Abrasado. Gets mo, kalbo, magalit ka para sa akin. Johnny Laguador, good morning po, Tony Toto, sa malinaw niyong pagpa-analisa. Johnny Abrasado, ang epekto niya, ibabasura lang. Ay, pustahan tayo. Romel Bingson, basta legal ang usapin, hindi talaga, idol talaga itong si Tirador. Salamat po, Ray Bagarabim. Murdered, pero Duterte, he withdrew the membership. Ay, hindi na yan i-issue. Ang issue na sa Supreme Court kung mag-decision ba sila o hindi. So, idiocracy. At kung mag-decision, ang aking opinion dyan ay mananalo si Duterte. Sa BBM, si BBM akala niya dahil Pangulo siya, basta-basta na lang. Okay, Romel Bingson, Embag Ravim, tapos Debra, Marvin, natatangahan ako sa'yo. Natatangahan ka. Buti naman nakikinig ka. Ang kabubuhan mo nakikinig ka. Jorem, na Embag Ravim. Okay. Amparo Castro, wala tayong magagawa. Marcos Anis, cohorts are very powerful. Ngayon lang yan. De Kinyel, tama po ang opinion nyo naayon sa saligang batas dapat. Julian's World, tama, dapat malaman na natin ang desisyon nila para alam naman natin. Sa Pampanga po, kailan po kayo? Alamin natin po kay isa kanila. I-monitor natin at i-report po natin. Pag may makuha tayong Adrian Pasoko, hantayin natin ang karma. Okay, hangin nyo lang. Good eve, Dr. Toto, Gamura. Amik, Adrian Pasoko. Okay, hanggang dyan lang. Maraming salamat po.